الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Alhamdulillah, pasalamatan na po nato ang Allah subhanahu wa ta'ala sa laing adlaw nga gihatag sa ato karon. Alhamdulillah, pasalamatan gyud nato ang Allah subhanahu wa ta'ala tungod kay isa ta sa mga tao, no, isa ta sa mga ulipon ng Allah subhanahu wa ta'ala nga gigabayan ta niya sa pananampalatayang Islam. Kung tanaw na to mga kaiksuunan ko ng mga Muslim, kung tanaw na to, daghan ang mga tao sa tibuok kalibutan, pero pipila lang ang gigiyahan sa Allah subhanahu wa ta'ala. May yahdihillahu falam mudillala. So kung kinsa man to ang giyahan sa Allah subhanahu wa ta'ala, wala og walay makapagpapaligaw kanila. So kung tanaw na to sa ato ang lugar, no, sa ato ang lugar, sa ato ang barangay, so usahay pagmuni-munihan nato na tungod kay diha sa ato ang lugar, so mashallah sa kadaghang mga tao dinha, isa ka nga gipili sa Allah subhanahu wa ta'ala nga isa ka Muslim, no? So alhamdulillah, before ta magsugod karon, mashallah, isa sa gusto namong abrihan nga mga topic karon ni Ustad Zaid Madulin, mashallah, bag-o ni siya ni graduate sa Al-Marif, mashallah. So isa sa amo ang topic karon, Itagalog, no? Itagalog natin Studs, no? Mashallah. So kasi maraming maraming mga viewers din sa Maynila at saka gusto din nila na magtagalog tayo, no? Inshallah. So yung natin yung dila, no? Medyo mahirapan tayo sa magtagalog, pero inshallah sikapin natin, inshallah. So isa sa mga gusto namong abrihan nga mga topic, patungkol ni siya sa pagpipigil ng sarili sa oras ng pagkagalit, no? So importante ni siya atong idua sa Allah subhanahu wa ta'ala, atong iampo nga sa ato ang mahisgot-hisgutan karon, idua namo sa Allah subhanahu wa ta'ala nga unta isami sa mga kanang makapag-beneficiary sa amo ang ginaistorya. Tungod kay ingon ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kaburan maqtan indallahi an taqulu man na ma la taf'alun. So nay mga toono, nay mga tao di ay nga ginasulti nila ang mga butang pero wala nila ginabuhat, no? Bakit ninyo sinasabi ang mga bagay na hindi naman ninyo ginagawa? Og ingon po ang Allah subhanahu wa ta'ala sa translation ng kahulugan nga ang pinakaayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala katong mga nagsisinungaling. So inshallah, Ustad Zaid, pwede ka magpaila-ila sa imuhang kaugalingon. So bismillah, fadal. Okay na, no?
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sa mga igsuon ko nga nagapaminaw karon sa live nato karon diri sa Angel Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh og sa mga Waalaikumsalam warahmatullah. sa tanan nyo na nakapaminaw karon og nakalantaw aning programa. Alhamdulillah, unang-una sa tanan, ako dahil si Brother Said. Usa ko ka balik Islam dito sa Saudi Arabia. So alhamdulillah, magmalipayon ko nga usa ko sa napili sa Allah subhanahu wa ta'ala na mahibal-an ako ang sakto o kamatuoran bahin sa pagtuo tungod kay sukad pa man kanyag 200 karon daghan kaayo na mga nagpaila nga mga pagtuo nga nasa ila ang kamatuoran, no, pero do na day relihiyon gid nga usra gid ang atong dapat nga tuuhan o kini nga relihiyon gikan ni sa labaw makagagahom og di ni sa tao. So alhamdulillah, sa gabay pod sa Allah subhanahu wa ta'ala, gigayahan pod ko nga maka-eskwela sa Mahad al-Ma'arif og Asyari sa Baguio og ikatulo. Nagpasalamat po ko sa atong host og sa manager diri sa Angel Radio, kay Ustad Hamza, kay Ustad Jamil, no, sa manager nga sa pag-imbita nila sa ako diri inshallah. Inshallah nga sa atong panaghinabi karong takna, doon na tay mga mahibal-an nga mga kaayo nga mga pulong na dapat nato nga pagtukion inshallah. So ako day taga kwan na pod ko, taga Bali, Cagayan de Oro, og sa duol na pod ding tablon inshallah. Mashallah. So atong sugdan ng ato ang gusto na to abrihan ng mga topic karon, patungkol sa studs, no, patungkol sa galit ng tao, no. So inshallah ato ni siyang kumbaga pakinggan natin ito para at least man lang kahit papaano mapulutan natin ng aral. Una, nais ng kataas-taasang Allah sa isang Muslim na magiging kagalang-galang sa kanyang ugali, malawak ang pag-unawa at napipigilan ang galit upang sa gayon siya ay magiging malakas sa kanyang sarili at nagbibigay ng pakinabang para sa kanyang sambahayanan o sa mga tao, no? Sa isa sa mga hadith sa Nabi Muhammad SAW, so kung titignan natin, may isang hadith sa Nabi Muhammad SAW na gusto nating inshallah sikapin natin na ma-explain ito inshallah, ayon na rin sa mga ating mga naunang mga tagapag-aaral o tagapangaral ng pananampalatayang Islam. Sa hadith na ito, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, so qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laysha shahidu busara innama syadidu alsi yamliku nafsahu indal gadab. Naisulat sa o naisalaysay ni Al-Bukhari wal Muslim. Ang translation ng kahulugan mula sa salaysay ni Abi Hurairah radhiyallahu anhu, so sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamalakas ay hindi yaong magaling makipagbuno, subalit ang pinakamalakas ay yaong napipigilan ang kanyang sarili kapag siya ay galit. So kung titignan natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, lalong-lalo na sa mga hindi pa mga Muslim, at least alam din nila kung papaano natin mapigilan yung galit natin. Kasi akala kasi ng marami na kapag isa na siyang boxer o nagiging champion na siya o di kaya isang wrestler, no? Isang martial artist, 'di ba? So sila yung mga nag-exercise, no? Yung mga malalaking katawan, no? Akala ng marami na yun na yung malakas, 'di ba? So sa hadith pala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung titignan natin,
ang pinakamalakas pala sa isang tao ay kapag yaong napipigilan ang kanyang sariling galit. So kung titignan natin, bro, Ustad Zaid, kung titignan natin, kapag galit, no, kahit sinong tao, no, kahit sinong tao na maalam sila o di kaya malakas sila, no, o kaya tayo mismo sa ating mga sarili, nasubukan ba natin na kapag tayo ay galit, napigilan natin yung galit natin? 'Di ba? Kasi kung titignan natin, kapag ang isang tao talaga, kapag nagagalit talaga, minsan talaga nawawala siya sa kanyang sarili, no? Nawawala siya sa kanyang sarili. Minsan nakapagpanakit pa siya ng tao o di kaya damdamin ng tao. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. So kung titignan natin, ang galit pala ng isang tao ay lumalabas pala yan, no? Lumalabas siya kapag minsan din, kapag yung inaapakan ng ating mga sarili, no? Oh, yun, realidad yun, no? Na kapag nagagalit pala tayo, siyempre inaapakan yung sarili natin, o di kaya sinisiraan tayo, o di kaya sinasaktan yung pamilya natin, di ba? So, marami ang pamamaraan ng galit at nagsimula ng galit, kaya lumalabas ang galit ng isang tao, no? So kung titingnan natin, may bigyan natin ito ng paliwanag sa isa sa mga kasama ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na isa din siya sa malaki ang kaalaman sa pananampalatayang Islam, si Abdul Rahman bin Sahir Ad-Dawsi, no? Kung titignan natin, kagalang-galang na kasamahan ng sugo sallallahu alaihi wasallam, kilalang pinakamahusay ang pagsasaulo sa mga hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinakamarunong sa kabatasan o batas ng Islam, matindi ang pagmamahal sa propeta, relihiyoso, nangangamba sa Allah, ang kalulwalhatian at kataas-taasan ay sa kanyang lilim at hayag, makadiyos, madalas nag-aayuno sa umaga at tumitindig sa pagdarasal sa gabi. Sinabi niya, hinati ko ang gabi sa 3 bahagi. Unang bahagi sa pagdarasal, sa ikalawang bahagi sa pagtulog, at ikatlong bahagi sa paggunita ng hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakasama ang propeta ng 4 na taon, kaya't 4 na taon, kaya't siya ay ang pinakamaraming salaysay ng hadith mula sa kasamahan ng sugo sallallahu alaihi wasallam. Ito'y dahil sa kanyang matinding katapatan sa pagsasaliksik ng kaalaman at dahil sa pinagpalang panalangin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakapagsalaysay siya ng hadith na 5,374 na mga hadith mula sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, kumbaga mataas ang kanyang kaalaman na naabot, no, na patungkol sa pagmemorya ng hadith. Imagine 5,374 ang kanyang namemorya na hadith. So kung tayo, kapag nakamemorya lang tayo ng hadith na mga 40 ka mga hadith, mashallah, kahit saan ka na pwedeng magkutba sa masjid, no? So sa kanya 5,374 ka mga hadith ang kanyang nasa ulo, no? Mashallah. So kung titingnan natin, ano nga ba ang kahulugan ng galit? No? Ano nga ba ang kahulugan ng galit? Ang galit, pagtaas ng presyon ng sarili. Nagdadala nito upang nais manakit at gumanti, no? So kapag galit pala yung isang tao, siyempre tataas yung presyon ng dugo, no? Tataas yung presyon. Yung iba, wag mong galitin kasi high blood yan, no? So, isa din pala yan. Wag mong galitin yan. Baka maatake pa ng high blood, di ba? So, isa din pala yan, no? Kapag nagagalit pala yung isang tao, yung dugo niya, tumataas yung presyon ng kanyang dugo. At saka gusto niyang gumanti, gusto niya ng manakit para mawala yung galit, no? So, ngayon, kung titignan natin, ano ba yung pinaka maganda na gawin, no? Ano yung pinaka, kumbaga,
mga kumbaga para mas maintindihan, mga kumbaga mga uri ng galit, no? Ano ba 'yun sila, no? So, una, mapapansin natin na mayroon palang masamang galit. Kasi dito, dalawa kasi yung tatalakayin natin. Inshallah, ang masamang galit at saka yung mabuting galit na para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, hindi lang din pala tayo ay pinagbabawal ng galit. Minsan lumalabas din yung galit natin dahil yun sa pagprotect natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at sa kanyang pananampalataya o sa kanyang relihiyong Islam, no? Diyan minsan lumalabas yung galit natin. Pero dito mapapansin natin ang masamang galit ay yung galit na nangyayari bilang ganti para sa sarili at hindi hangad narito na para sa Allah ang kataas-taasan o para sa patungkol sa kanyang relihiyon. May mga tao din, bro, Ustad Zaid, na ang galit talaga, hindi man natin pwede na galit ako sa iyo, di ba? Kapag halimbawa nasira yung motor mo o di kaya sinisiraan, di ba? So, hindi yun pwede na nagagalit ako para sa Allah. Pwede ka naman magsabar. No, pwede ka naman magsabar. Pero dito mapapansin natin na yung galit ng na ito ay galit sa kanyang sarili, hindi para sa Allah, no? Una, yung galit na pagiging sakim sa kayamanan o katayuan nang hindi naman karapat-dapat sa kanya. Kung hindi niya maaabot ang kanyang nais, siya ay nagagalit, no? So marami palang mga tao na yung nagagalit sila, subhanallah, iba ang kanilang galit sapagkat galit yun sa pagiging isang sakim. Ano ito? Yung kinakamkam ang mga kayamanan sa hindi sa kanila. At kapag makitaan ito na hindi mapupunta, nagagalit ang isang tao. Subhanallah. Pangalawa, pagmamalaki, pagmamayabang, at pagmamaliit sa mga tao tulad ng isang mayamang mapagmalaki, nagagalit ng may pagmamayabang sa isang mahihirap sa napakaliit na mga dahilan. So, gaya ng halimbawa, maraming mga tao na akala nila na mayaman na sila, no? Kung titignan natin, mayaman sila sa kanilang sarili, may pera. Ipapalagay natin direct to the point, yung isang tao na mayroon siyang company, no, mayroon siyang malalaking company, marami silang mga company, no, na nagmamay-ari. Kaya yung mga tao na yun, akala nila malaki na ang tingin nila sa kanilang sarili at maliit na ang paningin nila sa kanilang mga nagtatrabaho, yung mga trabahante, no? Kapag nagtatrabaho sila, yung mga trabahante, kapag nagkakamali, pinapagalitan na nila kahit kunting kamalian lang, di ba? So kagaya nito, hinahalin tulad, no? Hinahalin tulad yung pagmamalaki, pagmamayabang at pagmamaliit sa mga tao tulad ng isang mayayamang mapagmalaki, nagagalit ng pagmamayabang sa isang mahihirap na napakaliit ng dahilan. Minsan makikita natin sa TV, no? Viral sa social media na yung isang kotse nasagid lang o di kaya kumbaga nahawakan lang, no? So galit naman yung isang mayaman, gusto niyang suntukin yung mahirap kasi nakita niya na ano lang nakabisikleta lang, no? So galit siya. So kung titignan natin, napakalaki ang paningin niya sa kanyang sarili dahil yung pinagalitan niya sa tingin niya nakabisikleta lang. So ganun, no, maraming ganun, no? Magpaprotect tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, no, na hindi sana mangyayari ito sa atin, inshallah, no? Pangatlo, pakikipagtalo at pakikialam sa bagay na wala naman siyang kinalaman, tulad ng dalawang magkatunggali na nagtatalo kaya't nagagalit ang isa sa kanila sa kanyang katunggali. Kumbaga, parang ano ba, no? May mga bagay kasi na hindi mo alam, hindi natin alam ito. Tapos nangingimasok, no? Kapag nangingimasok na sila, yun na, no? Para silang pumasok na ng isang
boxing, no? Parang parang pumasok na sila ng martial art, no? Parang pumasok na sila sa kumbaga yung mga nagbaboxing, no? Kasi pag nasaktan yung isa, sasaktan din isa, yung sasaktan no, magsakitan sila. So ganun, no? So sa Islam ipinagbabawal yun sa atin na makipagtalo o makialam sa bagay na wala naman siyang kinalaman. So kapag hindi natin alam ang mga bagay na pinag-aawayan ng isa at isa, wag tayong makimasok dyan, wag tayong makialam. Dahil kapag makikialam tayo, subhanallah, brothers and sisters, kapag nakikialam tayo sa mga bagay na hindi natin nakakaalam, ay para kang sumabak ng isang boxing, no? So iwasan natin yon, inshallah. So, ano naman yung mga mabubuting galit? So, kanina napapansin natin may masamang galit at saka mayroon din namang mabuting galit. So, ano itong mabuting galit? So, mapapansin natin yung mabuting galit, yaong nagagalit o yaong galit na nangyayari kapag nilapastangan ang ipinagbabawal ng Allah ang kataas-taasan. Ang hangad sa galit na ito ay para sa Allah, ang kataas-taasan at para sa pagtanggol sa kanyang relihiyon. So pwede din pala tayo o normal talaga sa isang tao na nagagalit din. Ang galit talaga, subhanallah, normal yung galit. Pero dapat as a Muslim, titingnan din natin yung sarili natin. Saan ba tayo nagalit? Sa ano ba ang rason bakit tayo nagalit? Di ba? Kasi baka hindi natin alam yung galit natin, akala natin ay para sa sarili natin, yun pala ay galit na pala na ipinagbabawal. At mayroon ding galit sa ating sarili o lumalabas sa ating mga kumagagalit, akala natin yun ay masama na, pero yun pala na galit ay ikabubuti din pala yun. So ano yun? Halimbawa, kapag nakita natin yung kapatid natin, no, hindi natin studs, no, yung mga kapatid natin na nakikitaan yung isang kapatid na naglalasing, nagiinuman, Muslim na Muslim, kumakain ng karni ng baboy, di ba? Muslim na Muslim, hindi naman nagpupulutan ng karni ng baboy pero umiinom yung pulutan baka. So pag malaman natin yun, naiinis tayo. Normal talaga yun, lumalabas sa atin na lumalabas yung galit natin. Tulad halimbawa, kapag ang ating relihiyon, lalo na ang Allah subhanahu wa ta'ala, kapag nilapastangan, normal yan sa isang Muslim. Hindi niya talaga yan ginusto. Lumalabas talaga ang galit ng isang Muslim kapag inaapakan na ang relihiyon at lalong-lalo na ang Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Kapag lumabag na, o nilapastangan na, doon lumalabas yung galit natin. Diba? So, ano ito? Yung mga iilan, no? Isa din dito na yung paglapastangan sa mga ipinagbabawal sa relihiyon tulad ng pagbibigkas ng kawalan ng pananampalataya o pagmamaliit sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, no? So, minsan, mayroong mga ganun talaga bro, ustads, no, na mayroon talagang time talaga na nagagalit ang isang tao, no, nagagalit talaga na kapag nilapastangan na ang kanyang relihiyon, talagang galit na yung isang Muslim. Wallahi, kahit ako, kahit sino man yan, no, pero lumalabas talaga yung galit. Pero advice ko lang sa aking sarili at sa atin lahat, kapag may nakita din naman tayo na ganyan, lalo na sa social media, kasi nasa mundo tayo ng social media ngayon. So kapag nagagalit tayo, wag na natin ding ipalabas yung galit natin, no? Normal lang. Lumalabas yung galit natin, pero wag natin ipalabas sa social media yung galit natin. Yung simple lang. Kasi kung titingnan natin, ang isang tao kasi kapag malaki ang kanyang utak, malaki ang kanyang kaalaman sa pananampalatayang Islam, kapag ihahambing din natin yan sa maliit na kaalaman sa pananampalatayang Islam, ay magkakaiba ang kanilang mga reaksyon. May mga iba kapag maliit ang kaalaman sa pananampalatayang Islam, halos lumalabas na sa social media, talagang gusto niyang ilabas ang kanyang gustong sabihin, di ba? Ganito. Pero yung mga mayroong kaalaman sa pananampalatayang Islam, ano lang sila, simple lang sila, tahimik lang sila, no? Mashallah. So, mashallah, ingon si Ibrahim, si Ibrahim
Bro Sanggila, mashallah, assalamu alaikum mga bro. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh bro. Mashallah, ikaw pa rin yung pinakagwapo dito, mashallah. Nag-comment. Mga sekandary lang kami dito eh, mashallah. So pangalawa, pagmumura sa buhay ng isang Muslim, dangal niya o kayamanan niya. So isa din ito, no, kapag ang isang Muslim, kapag inaapi na ang kapatid natin na Muslim, lalong-lalo na ang kayamanan ng isang Muslim o mga bagay na sa kanyang Muslim na alam natin na sa kanya yan, di ba? Sa kanya yan, sa Muslim yan eh. Tapos inaangkin ng hindi Muslim o di kaya Muslim siya na inaangkin niya ang kayamanan ng isang Muslim, doon na naman yan lumalabas yung galit ng isang Muslim. Hindi yan mapipigilan dahil alam niya na ang ginagawa ng kanyang kapatid at ang ginagawa nila ay ito ay haram, ipinagbabawal ng Allah. Kaya lumalabas yung galit natin. Pero ganun pa man ay magiging magpapakumbaba pa rin, inshallah. Paglapastangan sa dalawang magulang sa pananalita o kilos. Subhanallah. Dito din ako nagagalit, no? Nagalit din ako dito kapag may makita ako na kapag ang isang nanay, tatay, subhanallah, minsan tumutulo yung luha ko kapag ito yung pinag-usapan talaga, no? Minsan yung mga kapatid ko, no, mga kapatid natin sa pananampalataya at saka hindi pa mga Muslim, yung mga tatay nila, yung nanay nila, matatanda na, kumbaga nagsusumikap na sila mabuhay sa mundong ito at kailangan nila ng kalinga ng isang anak. Kumbaga kailangan nila ng anak na tutulong sa kanila. Pero subhanallah, yung ibang mga anak, inaano nila yung mga nanay nila at saka tatay. Kumbaga binabaliwala nila, subhanallah. Hindi man lang nila kinukumusta. Ano yung pagkain, ano yung ulam ng tatay at saka nanay nila. Minsan pagdating pa doon, pinapagalitan pa kapag walang maibigay na pera yung nanay at tatay. At saka maraming mga ginagawa yung mga kabataan ngayon na labag na sa pananampalataya, no? Dito lumalabas yung galit natin. Kapag nagagalit tayo, normal yun. Kasi nga kapag nakikita natin na ganon ang pagdala ng kanilang mga anak sa kanilang mga magulang, subhanallah, doon lumalabas na naman yung galit natin. Dahil sa Islam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa qadara rabbuka ta'budu alla iya wa bil walidain. Sa translation ng kahulugan na wala kaming ibang ipinag-uutos sa inyo maliban lang na sambahin ako, berol wabil walidain, at saka igalang ninyo ang inyong mga magulang. At kapag sa punto na sila ay matanda na sila, 'di ba? Sila yung matanda na, wala na, ugod-ugod na, no? Kumbaga mahina na ang kanilang mga tuhod. Subhanallah, lalo na pag edad ng mga 60, mga ganyan, no, 60 mahigit or 50 mahigit o kahit na mayroon kang magulang, ipinag-uutos pa rin yan sa Islam na fala takulla mauf. Huwag kang makipangusap sa kanya ng yung pangungusap na kumbaga kalapastangan, 'di ba? Yung kahit na utusan ka nga magbili ka ng bigas, hindi ka nga pwede na magsabi na, 'di ba? Yung ganyan lang, 'di ba? O di kaya yung paa mo ano mo sa ano tawag dito sa sahig, o di kaya magwala ka, di ba? So kapag nakikita yun, subhanallah, minsan lumalabas talaga yung galit natin kapag nilapastangan na ang dalawang nanay at saka tatay. Wallahi, mga brothers and sisters, subukan ninyong puntahan o subukan nating puntahan yung mga tao na wala na siyang nanay at saka walang tatay. Tanungin ninyo sila, ano ba ang pakiramdam kapag wala ng nanay at saka tatay? Minsan, hindi pa sila nagsasalita, tumutulo na ang kanilang luha. Dahil nararamdaman nila yung kalinga ng magulang, yung pagmamahal ng magulang, subhanallah. Mararamdaman nila kung gaano kalungkot kapag wala ng mga magulang. Mga brothers and sisters, ang mga anak natin, pwede natin dagdagan yung anak natin. Ang asawa natin, pwede yan natin dagdagan. 1, 2, 3 hanggang 4, pwede natin yan dagdagan. Pero yung magulang natin, hindi na natin yan pwede dagdagan. Kapag nawawala ang isa sa kanila, hindi na maulit, wala nang magulang na kapariho sa kanila. Hindi tulad ng mag-asawa ka. Kapag puntahan mo ang mga magulang na yung mga anak na wala ng mga magulang, tanungin mo sila kapag mayroon pa ang inyong mga magulang. Tanungin mo sila kung ano ang gusto mo na ikasisiya ng inyong mga magulang.
'di ba? So minsan yung iba gusto kong na ipasyal ko sila sa Boracay kasi marami ng pera. Sa zip line kasi marami ng pera, gusto nila na bilihan, pakainin, 'di ba? So hangga't buhay pa ang dalawa o isa man lang sa kanila, mahalin natin ang ating mga magulang, no? Kaya tayo na mga Muslim, isa yan sa pinaka ayaw talaga natin, no, kapag nilapastangan ng ating mga magulang, inshallah. So Ustads, baka mayroon kang idadagdag, inshallah. Sige, inshallah. Alhamdulillah, napakaganda ng naging topic natin ngayon. So, shout out na tayo. Binabati natin ang aming mahal na Sheikh sa Mahad Al-Ma'arif, si Sheikh Al-Nur Lawi. So, nano siya sa atin ngayon, naki-live siya sa atin ngayon. Kay Bro Ibrahim Sanggila, Assalamualaikum, waalaikumsalam bro. At kay Jahid Kandulit, inshallah. At kay Jima Rayus, no, inshallah. Magandang hapon sa inyong, Assalamualaikum sa inyong lahat dyan. So, alhamdulillah, napakaganda sa naging topic ko natin ngayon patungkol sa galit. At isa na rin doon, Ustad Hams, no, ang na-mention mo yung patungkol sa inggit kasi katotohanan isa sa ang bagay na ito din ay isa din sa nagtulak, no, ng pagkagalit dahil sa kanyang inggit sa isang tao. Kinainggitan niya ang yaman na kung saan ang yaman na ito ay binigay lamang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At hindi na niya hindi na niya nakuha ng kahalagahan, no, ng kanyang yung pag-uugali niya dahil nangingiba mo sa kanyang inggit at doon na pumasok sa kanyang galit. At kaya mga kapatid na mga Muslim, lalong-lalo na sa mga balik Islam at sa amin, katotohanan, isa sa mga bagay na dapat din natin pagtuunan ng pansin o dapat natin pahalagahan bilang isang Muslim upang maging maayos ang ating relihiyon, pati na rin ang ating pamumuhay sa mundo at sa kabilang buhay ay ang pagiging malinis natin ng ating puso mula sa sakit o sa masasamang mga bagay na makapagbubulag sa atin mula sa mga bagay na ikinalugod ng ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kasama sa mga sakit na ito, sa Zams, no, ito ay ang sakit na inggit o hasad sa Arabic Dahil katotohanan na kapag ang inggit na ito ay matili sa isang puso, ay tiyak na ito'y masisira. At sapat ng kasamaan na silang mga mainggit sa kanang puso nang dahil sa kanang inggit ay masisira pati ang kanang relihiyon, ang kanilang ugnayan sa mga tao. Ito na yung sinasabi natin na yung connection natin sa ating mga kapatid dahil sa inggit at doon pumapasok ang kanyang galit, kahit na kunting galit lamang ay para bang behavior niya talaga na sa tao na maggalit siya ba ng todo kapag siya ay galit, di ba? So kung balikan natin ang pag-uugali ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasi bilang isang Muslim wala tayong dapat na pamarisan kundi ang pag-uugali ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung balikan natin yung pag-uugali niya, may isang lalaki na habang sila ay isang Propeta Muhammad din sa loob ng masjid ng Pokdasalan, nandun ang nandun silang Abu Bakar at saka yung mga sahaba na mga babagsik at mga matatapang na sahaba. May isang lalaki na dumaan doon sa masjid, at ang lalaki na yun ay umihi ba. So umihi yung lalaki doon sa masjid. So nakita ng Propeta Muhammad at ng mga sahaba at ni Umar. So yung mga sahabat na si Umar bin Khattab, tumayo sila, no, at gusto nila na bugbugin yung tao kasi insulto. So galit sila. So sabi ng Propeta Muhammad, hayaan mo lang. So doon pa lang makikita natin na yung pagpakumbaba, yung
yung nasabi mo kanina, kanina ang pinaka matapang na tao ay hindi yung nakaya niya sa kanyang kamay, no? Kapag siya ay galit, kundi yung nakaya niya o nakontrol niya ang kanyang galit. Yun ang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagtiis siya. No, nagtiis siya sa lalaki na yun. Kasi may wisdom naman din. No, kaya doon, alhamdulillah, may wisdom sa nangyari. Kaya ang galit na ito ay wala tayong dapat pamarisan, no? At isa pa sa turo ng Islam na ito rin ang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kapag ikaw ay galit sa isang tao, wag mong pagsabihan siya sa harapan ng karamihan. Yes. Oo, wag mo siyang pagsabihan sa harapan ng karamihan. Oh. Kung magpayo tayo sa kanya, dapat naka-private. Kung mainam, kayo lang dalawa. Kayo lang dalawa. Kasi may puso din siya masasaktan, at may puso ka rin na kagaya din niya na masasaktan. Yes. No. So isa 'yun sa mga dapat nating pag-ingatan. Kaya sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa matang Quran, sinabi niya sa Surah An-Nisa, sabi niya, am yahsaduna an-nas alama athahumullahu min fadlihi. Ang ibig sabihin nito, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, o kanila bang kinainggitan patungkol sa inggit ang mga tao para sa anumang pinagkaloob sa kanila ng mula sa Allah, sa kanyang mga biyaya. At sinabi naman ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay pinayuhan niya tayo na ating layuan, no? Na sabi niya, huwag kayong mainggit sa bawat isa patungkol lamang sa mga kabulong bagay, o dahil ang inggit na ito ang siyang unang dahilan na sisira ng ating pagkakapatiran. Yes. 'Di ba? Although na napagsabihan mo ang tao dahil siya ay nagkasala o di kaya'y nagawa niya isang bagay na hindi man niya sinasadya, napagsabihan mo, oo, nasa tama ka, pero hindi mo alam na siya pala ay nasasaktan. Kaya marami tayong mga kapatid na sa pananampalataya, maraming mga organisasyon na nabuo. Ang organisasyon na ito ay hindi siya nagtagal, 'di ba? Ang kanyang mga membro ay nagkawatak-watak dahil lang sa Inggit at galit. At doon papasok yung galit sa tao. So ito yung pinagbawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya mga alipin ng Allah na nakikinig ngayon, ano ba ang inggit? Ano ba ang ibig sabihin ng inggit o hasad sa Arabic? Ang inggit, ang literal na kahulugan ng inggit, ito yung pagkadismaya, pagkadismaya o di pagkatuwa kapag nakita mo ang isang tao o ang kapatid mo ay tumatamasa ng isang biyaya, o siya ay mayroong biyaya na wala ka. Ito man ay gustuhin mo o hindi na mawala sa kanya ang kanyang biyaya. Sa katunayan, isa ito sa mga dapat nating malaman na sakit, dahil napakadelikado nito sa ating mga puso, lalo na sa ating mga sarili at pati na rin sa ibang tao. Kaya naman, alamin natin ang mga masamang dahilan kung bakit nagkakaroon ng inggit ang isang tao. At ang pinakamasama at pinakamatinding nagdudulot nito ay ang pagkagalit at pagkaaway-away ng bawat isa. Ito yung sinasabi natin, Ustad Samson, kanina. Kapag sinaktan ng isang tao, ang ibang tao, ay kamumuhian niya siya at magagalit siya sa kanya. At kapag magalit siya sa kanya, ay gugustuhin niya sa kanya ang masamang bagay na kung saan kalaunan ay gugustuhin niyang mawala kung anumang mabuting bagay ang mayroon siya. Isa sa mga dahilan din ng inggit ay ang takot na mawala ang isang mabuti. At kadalasang nangyayari ito sa pagitan ng dalawang tao, lalong-lalo sa kaparehong gusto ang nag-iisang bagay. Kaya sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ay normal na nang nangyari sa atin sa James, no? Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na katotohanan, karamihan sa mga magkakasama o magkakasusyo ay naglalamangan sa isa't isa. So dito yung pumapasok yung inggit. Kaya kung ating palawakin pa itong inggit, ito ay may tatlong uri. Ang dalawa nito
ay masama at ang isa nito ay nakakabuti. So, ano ba to? Una dito, ang kainggitan, ang kinainggitan niya daw, ang ng isang tao, ang ibang tao, dahil sa ibinigay sa kanila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na biyaya. So, ito ay normal sa atin na mangyayari ito. At napakahirap lang dito tanggapin dahil ito ay yun bang papangarapin niya na mawala at maglaho sa mga kamay ng yung bang pinagbigyan iyon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanya. At hanggang sa hindi niya lang pangarapin ito, bagkus sasaktan niya ang kanyang kinainggitan na kapatid, no? Sa pamamagitan ng kanyang puso, o di kaya sa dila, sa pagsasalita ng hindi maganda, o di kaya sa katawan. At katunayang, ito ang pinakamasang uri ng inggit. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa maluting Quran, sa maluting Quran, sa pinakamalapit na kahulugan, o kanila bang kinainggitan ang mga tao para sa anumang ipinagkaloob sa kanila mula sa Allah sa kanilang biyaya. Yun ang una. Pangalawa, ang pangarapin ng isang tao na manatili sa kahirapan ang ibang tao. So, ito ay hindi maganda. Na ang mas gustuhin niyang maghirap, no? Manatiling mangmang, no? Gusto sa tao na ito na siya palagi ang nasa taas palagi, no? Hindi siya nakikinig sa kanyang kasamahan, di ba? Gusto niya na siya palagi ang nasa tama. So hindi niya pinapakinggan ang mga kasama niya o hindi niya pinapakinggan ang mga na mas mababa sa kanya. Masyaallah. Oh, kaya manatiling mangmang, no? Gusto niya manatiling mangmang ang tao nito. At manatiling mahina, no? Hindi niya gusto na aangat ba? So hindi niya gusto angat. At mababa ang ibang mga tao. At ang madismaya siya o di niya magustuhan makita ang mga tao na gumanda ang kanyang pamumuhay. Umaangat. Oo, umaangat siya o umangat ang kanyang estado sa buhay. At pangarapin niya na sana'y manatili sa kahirapan o kamangmangan at nagsusumikap pa siya nga hindi siya malalamangan. No? Gusto niya na siya palagi ang nasa ibabaw. Masyaallah. No? At So, pangatlo, ito yung tatawag na masyaallah, Ustads. sige. Bago natin ipagpatuloy, no? Sinabi ni may nag-chat dito sa box natin, si Jima Rayos, sabi niya na ay pasensya, akala ko si Bro Jamil. So pareho talaga kayo ni Bro Jamil, no? Allahu Akbar. Magkapareho yung ninyo, masyaallah. Si Alnor, si Ustads Alnor, no? Siya yung Allawi, masyaallah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Pambagyo. Masyaallah, alhamdulillah. So, si Angelit, sabi niya, maayong gabi, brothers. It's my pleasure to hear the teaching of Allah. Alhamdulillah. So, si Pauline, maayong gabi sa tanan. So, maayo pong gabi sa imo. Si Ustads Hamad Amil Abdul Nasir, masyaallah, sa Cotabato, no? Masyaallah. Isa din to sa hinay daw ang kong mic. Hinay mic. So pakusgan na to. So kana siguro. Okay. Hello. Sige. Murag kusog-kusog na ni siya. So ingon si Ustads Hamad, no, Amil Abdul Nasir. So, isa din ito sa mga masigasig natin na dai diyan sa Cotabato, masyaallah. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustads, diyan sa Dato Piang, no, masyaallah. So bago lang kami nagsama din ni Ustads diyan sa Cotabato. So isang isang hafidul Quran, alhamdulillah. Masyaallah. So yun siya na assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watching from Dato Piang, Maguindanao. Sa Maguindanao. Ako Cotabato din, no? Maguindanao. So masyaallah, isa din sa mga si Ustad Joy, isa din sa mga masisigasig na tagapagturo ng Islam. So alhamdulillah. Ustads. So alhamdulillah, masyaallah ba. So ngayon, dito naman tayo sa tinatawag na gibta. So ang gibta, ito ang inggit na tinatawag natin gibta, na kung saan ang taong mainggit sa ganitong paraan ay katunayang siya ay marangal. Gusto niya ang mabuting
bagay, gusto niyang magkaroon nito at gusto niyang mapabilang sa kanila na gumagawa ng kabutihan. So ito ay taliwas kanina, kasi yung kanina, yung mga masasama, ito naman yung hindi nakakasama sa isang tao. So at ang gibta ay isa sa mga katangian ng mga mukmin o mga naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, habang ang hasad o inggit naman ay isa sa mga katangian ng mga tao na mga hypokrito o munafik at mga kufar o mga hindi naniniwala. Ang gibta ay hindi nagdudulot ng pag-aaway o galit sa kapwa, habang ang inggit naman ay nagdudulot ng pagkagalit, pagkamuhi at pag-aaway sa mga tao. Katotohanan na dahil sa inggit ng mga Hudyo ay naging dahilan ito ng pagkagalit niya sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sa Islam, tinuruan din tayo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dalawang bagay lamang nating pagkainggitan, at maliban sa dalawa ito ay wala na. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, una, sa pinakamalapit na kahulugan, isang lalaki na binigyan ng kayamanan at kanya itong ginamit sa tama, at ang lalaking binigyan ng Allah ng karunungan, kanya itong isinagawa at tinuturo. Maliban pa nito ay wala na. So sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at karamihan sa angkan ng kasulatan ay naghangad na kayo ay kanilang maibalik sa pagiging di naniniwala. Pagkaraan kayo ay niniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, sanhin ang panibugho, inggit, galit, no, sa isa't isa mula sa kanilang mga sarili. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan na ang inggit at pagkagalit sa sarili ay maraming naidulot ng masama at piligrong mga bagay. At ang mga ito ay napakadelikado sa bawat individual, pati na rin sa ating komunidad. Kabilang sa mga ito ay ang pagputol ng isang tao sa kung ano ang itindahana ng Allah subhanahu wa ta'ala, at pag-akala niya na hindi makatarungan ang pagbibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga biyaya. Kaya nakikita niya na ang taong kanyang kinainggitan ay di karapat-dapat na biyaya ang ibinigay sa kanyang Allah subhanahu wa ta'ala, at kanya itong kinamumuhian. Inshallah, back to you, Ustad Zams, no? Inshallah. So mashallah, maganda yung ni Ustads, no? Kanina yung topic natin ay patungkol sa galit. Dahil nga yung galit ay dito din pumapasok ang inggit. Isa sa mga rason bakit din nagagalit ang isang tao ay kapag pumapasok ang inggit, no? O ang galit. So pumapasok yung inggit. So before natin ipagpatuloy yung talakayin natin, inshallah, basahin muna natin yung mga nasa chat box, no? Sinabi ni Jamil Baang. So yung partner natin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maayong gabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bro Jam. Maayong gabi sa aking mga kapatid na Kristiyano at sa mga ka-angel watching from Tablon, Cagayan de Oro City. So mashallah. Si Nordani, no? Si Nordani nasa sila ngayon, hindi ako nagkakamali, nasa tawag dito, sa Carmen, Cotabato. So mashallah, umaabot pala tayo ng Layo. Cotabato. So saan yung mga lugar ninyo, mashallah, sabihin nyo naman din sa amin para alam namin kung saan na nakarating yung Angel Broadcasting Online Services, mashallah. So sabi ni Nordani na nanonood daw sila sa live. So mashallah. So maayong gabi, no? Assalamualaikum sa imo diha, brother. Bro Dani, mashallah. Isang mabuting tao to. Alhamdulillah, kapag pupunta kami ng Jensan o sa Cotabato, minsan dyan kami humihinto sa kanila. Mashallah. So sabi pa niya, bro, sino pala pangalan ng kasama mo? At saan si Bro Jamil? So mashallah, siya, nandito lang sa tabi-tabi namin si Bro Jamil ngayon. At saka yung kasama namin si Ustad Zaid o Zaid Madulin. So isa ding balik Islam, isa ding sa kasama natin na nagpapalaganap ng Islam. So alhamdulillah, bago lang din siya nag-graduate sa Al-Ma'arif Baguio. So sabi ni Ahmad Nadir Sinti Salidin, mashallah Sheikh. Assalamualaikum Sheikh. Mashallah. Assalamualaikum brothers watching from Cagayan de Oro City. Mashallah.
So nandito sila ngayon, alhamdulillah. Si Edgar Vlog and Report, mashallah, magandang gabi kapatid. So magandang gabi din sa iyo diyan, sir. Tsaka si Gerly, no? Saladaga Ustilio. Have a blessed Sunday evening, mga brothers and sisters. God bless. So naway ingatan tayo lahat at gabayan tayo sa pananampalatayang Islam. So ipagpatuloy natin, Bro Zaid, Ustads, yung patungkol sa galit, no? Ano ba yung masasamang maidudulot sa galit? So ano ba yung epekto kapag ang galit ay hindi napipigilan sa mga tao? Ay mayroon talagang effect yan, mayroon talagang mangyayari, no? Yung masamang maidudulot. So kung titingnan natin, ang pagkagalit ay masamang asal, pangit na ugali at mandudurog sa sandata. Kapag ang isang tao ay nagpadala rito, siya ay magiging biktima ng masamang dulot nito na kasiraan ng bawat isa o individual at ang sambayanan. So isa din ito sa mga resulta sa galit ng isang tao. Kapag hindi ito mapipigilan, ay mayroon o maraming mangyayari na mga bagay na hindi maganda kapag nagagalit ang isang tao o di kaya kapag hindi niya napipigilan. Dapat nating tandaan na sa Islam ay itinuturo sa atin ang magandang pag-uugali, no? Magandang pag-uugali, at dapat din nating tandaan na sikapin natin na maiwasan natin yung galit. Dahil maraming mga pangyayari o magiging epekto ito na hindi maganda ito sa community o sa mga tao. Tulad halimbawa, mga kasira ang dulot ng galit sa bawat individual, yung effect ba, no? So kung titingnan natin, pinahihina ang kalusugan ng tao, no? So isa din ito, pinapahina ang kalusugan ng tao at inuubos ang kanyang lakas. Kasi kapag nagalit kasi tayo, kung titingnan natin, humihina yung natin, no? Pagkatapos kasi lumalabas yung lakas natin at pagkatapos ay hihina tayo, no? Kapag ang nangyari, nauubos yung lakas natin. So isa yan kapag galit tayo kasi nagwawala. Minsan kahit yung TV hindi na kaya bubuhatin, itatapon, no? Tsaka yung mga pintuan, no? Sinisira. Kahit hindi masira, sinisira. Subhanallah. Maraming mga bagay, no? Minsan yung motor kapag nagagalit, hinahawakan, tinatapon, no? Kung kaya lang yung sasakyan, tutumbahin na, di ba? Kasi yung galit ba, no? Kapag yung epekto pala nito, humihina pala yung tao. Kumbaga nawawala din yung natin, no? Yung pagkatao natin, di ba? So pangalawa, nagwawala sa tao ang kanya nawawala sa tao ang kanyang mag-isip at magdesisyon, no? So kapag galit pala tayo, sa totoo lang nawawala talaga yung desisyon natin. Hindi na tayo makapagdesisyon ng maayos, hindi na tayo ano ba yung gagawin natin kasi nga naunahan na tayo ng galit, no? Kaya nga ni advice sa pananampalatayang Islam sa atin lahat, before tayo magdesisyon, no, sa mga bagay-bagay, kung mayroon man tayong desisyonan, dapat magdesisyon tayo na hindi tayo galit, no? Kung magsasala tayo, hilingin natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala bago tayo magdesisyon. Hilingin muna natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kapag galit tayo, wag tayo magdesisyon. Dahil kapag magdesisyon ka, maraming masisira na mga bagay na hindi maganda at lalong-lalo na masisira ang pamilya. Kasi isa yan sa dahilan galit na galit yung mag-asawa. Galit yung anak at saka tatay, no? Nag-aaway sila. So ang dahilan, isa din ito sa pagkawatak-watak ng pamilya. Subhanallah. Isa din ito sa pagkasira ng pamayanan o pamilya na kapag hindi natin napipigilan ang galit natin. Kapag sa trabaho, no? Kapag galit na galit tayo, minsan hindi na tayo nagtatrabaho dahil sa sobrang galit. Hindi na natin napigilan yung galit natin. So isa yan sa mga rason bakit sa Islam ay inutos na pigilan ang galit. Dahil sabi nga ng Nabi, yung pinakamalakas na tao ay yaong napigilan na yung kanyang galit, no? Pang-apat, nagiging buktot
Pang-tatlo, nagkakaroon ng matinding hinanakit sa puso ng tao. Siyempre, kapag namang galit na galit ka, pagalitan mo yung isang tao, yung tauhan mo o di kaya kasamahan mo, kapag galit na galit ka, kapag sabihan o pagalitan mo sila, siyempre sasama talaga yung puso nila, no? Pakiramdam nila talagang, kapag ako nakatry na ako niyan nung pinagalitan ako ng matinding galit, parang nilalagnat ako parang nilalagnat tayo kasi no, ganun talaga kasi yung puso din natin maghinanakit yan kapag yung puso kasi natin, lalong-lalo na pag weak yung puso natin, minsan sa sobrang natin, pressure natin, no, yung natin, parang nanghina yung puso natin, no, minsan yun, nagwi-weak yung natin. Kaya kapag galit tayo, subhanallah, wag no, kung kaya, wag talaga na ilabas kung kaya lang, dahil kapag ilalabas natin yan, maraming mga tao na weak ang kanilang puso, minsan nakulap sila, no, minsan hindi na nila nararamdaman yung yung pakiramdam nila, na baka isa ka pa ang dahilan, subhanallah, na kapag nawalan na yan ng buhay, isa ka pa sa dahilan kapag namatay yan dahil sa iyo, dahil sa galit. At kapag nangyari yan, subhanallah, pagdating ng araw ng paghuhukom, tatanungin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa taong pinagalitan mo at nawalan ng buhay, subhanallah. Pang-apat, nagiging buktot ang mga ugali ng tao, subhanallah. Talagang kapag lumabas yung galit ng isang tao, kapag lumabas na yung galit ng tao talaga, lumalabas na yung pagka hindi maganda. Kumbaga, pagka hindi na maganda ang pagkatao mo, no? Kapag nagagalit ka na, nilabas mo na yung galit mo, yung mga tao na nakatingin sa iyo, at saka yung isang kinagalit mo, dalawa na kayong nag-aaway, subhanallah, ang paningin ng mga tao sa inyo ay yung hindi na maganda, buktot na pag-uugali. Talagang yung baluktot pa na pag-uugali, subhanallah. Kaya kung kaya lang, wag nating ilabas yung galit, yung magiging kalmado lang, no? Magiging kalmado lang, inshallah, sikapin natin na magiging kalmado, no? At saka, kumbaga, yun nga, pigilan natin yung galit natin, inshallah. So bago natin ipagpatuloy, sinabi ni si Hania Bituya. So watching. So siguro sa Palawan kasi ito sila Assalamualaikum sa inyo diyan. Ustads Rashid Ocampo, mashallah. So nanonood sila Ustads ngayon, at saka yung kanyang asawa niya, at saka yung nila dyan, yung Islamic Center nila, mashallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah, dumating din pala tayo sa Palawan. Napakagandang tanawin ng Palawan, inshallah, Ustads, no, na makapasyal din tayo dyan, inshallah, at ipasyal din tayo nila Ustads Rashid Ocampo. So assalamualaikum uli, Ustads. So si Ahmad Adersinti, sabi niya, mga kapatid, ano ba ang solusyon or gamot ng Islam sa galit? Pwede ba magbigay ng mga tips dito para peaceful at healthy tayo? So mashallah, napakaganda yung tanong ni Ustads, pero mamaya masasagot natin yan, pero inshallah bigyan natin ng konting kasagutan, inshallah. Kapag nagagalit kasi tayo, Sheikh, alam natin na si Shaitan ay sinisikap talaga ang isang tao. Sinisikap ni Shaitan na ang tao talaga ay madala niya sa Jahannam, sa impyerno. At alam natin na si Shaitan ay galing siya o ginawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng nar, apoy. Kaya ang Shaitan may init. Kapag ang Shaitan ay pumasok na yan sa atin, sa kaugat-ugatan natin at sa dugo natin, subhanallah, umiinit yung katawan natin. Kaya si Shaitan, isa din ito sa mga taktika ni Shaitan na ang tao ay linglangin niya sa pamamagitan ng galit. Ipag-aaway niya yung mga tao sa pamamagitan ng galit. Kaya nga, ang Islam ay ipinag-utos sa atin na kapag tayo ay galit, pwede tayo, halimbawa, kung nakaupo tayo sa inuupuan natin, na galit tayo, pwede tayong tatayo at pupunta tayo doon banda, no? At kapag hindi pa talaga mawala yung galit, pwede tayo magudo, dahil ang ang iblis o Shaitan ay talaga yan, talagang apo yan. Pag hindi pa talaga kaya magudo, maligo, no? Inshallah, magusul, no? Inshallah. So inshallah, malawak yun na explanation, no? Pero inshallah,
kunti lang yung maibigay natin dahil yung oras din natin ay napakaiksi. Inshallah, Sheikh, inshallah. So sabi ni Nordani, kapag magbalik kayo dito sa Carmen North Cotabato, isama mo siya. Chat lang muna kayo. Bro, masyaallah. Sarap pakinggan ang pinag-uusapan nyo. So, alhamdulillah syukran, Brother Nordani. Alhamdulillah. So, maraming salamat sa ano din, no? Kapag pumupunta kami doon, mayroon doon kasi, Ustad, yung binibili na ano, yung masarap na anong tawag dito? Ulam, no? Yung isda na malaki. Ano tawag doon? Nakalimutan ko yung pangalan sa kasarapan. ulam lang din. Basta masarap yun, direct na ulam. Mashallah. So, maraming salamat pala, no, kay Nordani. Alhamdulillah, kapag nandyan tayo, tsaka kung mayroong mga brothers na kapag pupunta ng sa Cotabato o kayo ay nahihirapan na maghanap ng tulugan, mashallah, i-contact nyo si Nordani. Mashallah, tutulungan nyo kayo dyan. So, mashallah, alhamdulillah. So, ipagpatuloy natin, Ustads. Isa din ito sa mga kasiraang dulot ng galit o sambayanan, no? Yung mga galit, no? Ano ba yung mga kasiraang dulot kanang ano ba yung effect niya, no? So titignan natin. Una, nagdudulot ng matinding hinanakit at pagkayamot sa pagitan ng isa't isa. So isa din 'yun, no? Kapag nagagalit ka, talagang galit yung isang, no, talagang ayaw mo na siyang makita eh. Talagang nakakainis to, no? Kapag nagagalit ka sa isang tao, ayaw mo na siyang makita. Subhanallah. Yun nga din, marami din sa atin, kahit ako o tayo lahat, hindi naman tayo perfecto, no? Lahat tayo ay nagkakamali, no? Kapag nagagalit tayo sa isa't isa, mas mainam ay padaliin, no? Hindi na paabutin ng 3 araw, no? So, yun nga lang din, dahil nga sa sobrang galit, nawawala na yung Islam. Subhanallah, nawawala na yung Islam kasi nga nadadala na sa galit, no? Sa talagang galit ako, parang ano na eh, no? Parang gusto na ng ipatayin ko na lang to, o di kaya pasagasaan ko na lang to, di ba? Ganun yung mga nangyayari ngayon. Reality na yan, realidad talaga na ganyan. Mga brothers and sisters, no? Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, inshallah, sikapin natin na hindi na aabot sa ganito. Kung mayroon mang kagalit ang isa't isa, pwede yan pag-usapan. Wag yung magtago, wag na yung magpunta pa kahit saan-saan. Mag-usap, magkwentuhan, magkapihan, di ba? O di kaya kung hindi ka magkapi, gatas, pwede naman, di ba? So, magpag-usapan ang mga bagay na dapat pag-usapan para ang problema ay hindi na lalala o hahantong sa hindi pa maganda. So, kung ano man yung galit sa isa't isa ay iwasan, no? Sikapin na mawala yun. Dahil mga Muslim tayo, wallahi, mga brothers and sisters, hindi tayo tatagal dito sa mundo. At kung ano man yung madadala natin, yung kinakain lang natin at saka yung ugali natin. Ang ating pananampalataya, yun lang ang madadala natin. Hindi natin madadala ang mga bagay sa mga bagay na ipinag-aawayan sa bawat isa, no? Wag na nating darating pa sa punto na sasama pa ang bawat isa, no? Sikapin natin yan, inshallah. Pangalawa, pumuputol ng ugnayan sa pagitan ng isa't isa. Ito yung problema ngayon. Marami sa mga tao na mas gusto nila putulin ang ugnayan sa bawat isa dahil sa galit. Dapat nating tandaan na yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam, galit yan ng kanya sa syaitan. Subhanallah. Habulin ang mundong ito. Huwag nating habulin dahil kapag habulin natin yung mundong ito, magpapahabol yung mundo sa atin. Maghahabol tayo sa kanya. Kaya ang pinakamagandang gawin, yung mundo ang maghabol sa atin. Kaya iwasan yung galit dahil ang galit ay pumuputol yan sa bawat isa, sa connection sa bawat isa, di ba? So sikapin natin na aabot pa sa punto na hindi tayo darating, napuputulin pa yung connection sa bawat isa dahil yan ay ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay haram na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lang kay sa pagputol mo sa connection mo sa pamilya ay nagiging haram, ganun din kapag putulin mo yung mga kapatid mo, no? Ayaw mo na silang kausapin, 'di ba? So mas pinakamainam na pag-usapan ang mga bagay na hindi kumbaga hindi nakakasunduan. Kasi nga kung titignan natin
natin nung unang panahon, isa sa mga digmaan sa dahilan noon dahil hindi nga nila alam kung ano ang ginagawa ng isa at hindi rin niya ginagawa ang tribo na ito. Yung tribo na ito, hindi nila alam kung ano yung klaseng tribo nito kasi walang mag-explain. Yung isa wala din mag-explain. Ang mangyayari, naggera sila, nagpatayan sila. Subhanallah. Kaya nga, kung titignan natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa sa mga rason o mga dahilan bakit nagkakagulo ang buong mundo dahil walang koneksyon. Walang tamang koneksyon sa bawat isa. Kaya nga sa Islam, wag na nating hintayin pa ng magiging ganyan o aabot pa. Kapag mayroon talagang, kumbaga darating ang punto o panahon na mayroong galit sa isa't isa, magkasundo na, no magkakasundo. Dahil wag na nating hintayin pa na magiging, kumbaga tayo sa noong nakaraan na nagdigmaan sila. Ano ang rason? Dahil hindi nila nakasunduan kung ano ang mayroon dito, kung ano ang mayroon dito. 'Di ba? So inshallah sikapin natin 'yan dahil pumuputol 'yan sa ugnayan sa pagitan sa isa't isa. Subhanallah. Pangatlo, dahilan sa paglaganap ng mga krimen sa sambayanan. Ito yung galit. Ang galit, isa ito sa mga dahilan bakit napakaraming krimen na nangyayari sa mundo. Subhanallah. Ito yun ang isa sa mga dahilan bakit dumadami ang patayan, di ba? Ang barilin dito, magpatayan dito, patayan doon. Ano ba ang dahilan? Ang dahilan yan dahil sa galit. Kahit na mahuli pa ng pulis yan, kahit mahuli na yung pulis, at saka dahil sa sobrang galit, magtataka ka na lang yung nahuli namatay. Dahil pala yung nanghuli pala na pulis, yung parinti din pala nila, 'di ba? Dahil hindi napigilan ang galit, napatay. At saka kahit kapatid pa sa pananampalatayang Islam, nagkakaroon ng malaking gulo ang sambayanan ng mga Muslim. Dahil pumapasok ang mga pagitan ng mga pamilya dito, away dito, subhanallah. Wallahi mga kapatid, hindi yan ang dahilan na aangat ang iyong buhay o ang inyong buhay. Dapat nating malaman na yung nangyayari sa mga ganyan ay dinadala tayo ni Shaitan para madala tayo sa naglagablab na apoy, kumbaga sa Jahannam, di ba? Kaya nga iwasan natin ang galit dahil ang galit mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay sumisira yan sa sambahayan at isa yan sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng maraming krimen sa buong mundo. Subhanallah, dahil sa galit. Pang-apat, dumudurog sa samahan ng pamilya at nagtataboy ng mga kabataan. Isa din ito sa mga dahilan tulad ng sinabi natin. Dahil sa galit ng asawa dito, sumabay na yung nanay sa kabila, sumabay din yung nanay sa kabila, yung tatay sa kabila, sa tatay, sa lulo. Ang nangyayari, nagkakahiwalay ang magkapamilya. Naghihiwalay ang mag-asawa. Ano ang dahilan? Galit. Ano yung nangyayari? Kumbaga yung mga kabataan, lumaki sila na wala silang nanay at saka tatay. Kasi sasabihin ng isa, okay lang naman, maghiwalay yan. Diba? Total, wala naman yung silbi yung anak mo. Sasabihin na, sige, walang problema. Ipaghiwalay na natin sila. Subhanallah. At ang kawawa ngayon, subhanallah, yung mga kabataan. Minsan yung mga kabataan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mayroong mga kabataan ngayon na tumutulo ang kanilang luha dahil wala silang nanay at saka tatay. Subhanallah. Kung titignan natin, yung galit na yan ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkawatak-watak yung pamilya. Subhanallah. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, subukan yung pumunta sa mga kumbaga yung mga nanay na wala na silang tatay. Subukan yung pumunta sa yung mga mayroon nga silang tatay pero walang nanay. Subukan yung puntahan yung mga bata na wala silang nanay at saka tatay.
Pakiramdaman mo sila. Kayo ng mga nanay at saka tatay, pakiramdaman nyo, pumunta kayo doon. Huwag kayong magpikit mata lang. Huwag nyong isarado ang inyong mga puso. Puntahan nyo sila para maramdaman nyo kung ano ang pakiramdam kapag wala na palang nanay at tatay. Subukan nyo para maramdaman nyo, para maiwasan nyo o isa man lang yan sa mga dahilan para magiging aral sa bawat isa, na isa yan sa mga dahilan na kapag nagagalit tayo sa ating mga asawa, isipin nyo na lang yung mga anak ninyo. Kapag nawawala yung asawa natin, nawawala yung mga bana, anong mangyayari sa mga anak? Subhanallah, pupunta dito, pupunta doon. Sino na lang ang mag-aalaga sa kanila? Magkakasakit sila. Sino naman ang magbibili o magbibigay sa kanila ng gamot? Kung pupunta sila ng ospital, sino ang magpapagamot sa kanila? Kaya iwasan ang galit. Subhanallah, iwasan ang galit. Dahil kapag nagagalit ito, lalo na sa bahayan, sa pamilya ng bawat isa sa atin, ay isa ito sa mga dahilan kung bakit naghihiwalay ang mag-asawa. Kung mayroong pag-aaway, pag-usapan, inshallah, no? Inshallah, dahil napakarami ngayong mga bata na walang mga magulang. Wala silang nanay, wala silang tatay. Subhanallah, ano ang dahilan? Nag-aaway lang. Ano ang dahilan? Nag-aaway lang sila sa walang pera, no? Nag-aaway sila walang bigat. Ng mga dahilan, napakaliit na mga dahilan, nag-aaway na, at ito pa ang dahilan, humahantong sa hiwalayan ang pamilya. Dahil bakit? Nag-aaway ang mag-asawa dahil sa galit. Subhanallah. Kaya nga mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, isa sa mga lunas ng galit, no? Isa sa mga lunas ng galit, tunay na ang Islam ay relihiyong itinatag ng mga haligi ng sambayahanan ng kabutihan. Kung titignan natin, at ito ay hindi maipapatupad maliban lamang kung mangingibabaw ang matuwid na kaisipan kaysa magaliting ugali. Dahil rito ang Islam naglatag ng maraming daan upang malunas ang galit kabilang na yung tinatawag na sabar, no? Yung sabar, magtiis ka, no? Kapag nagagalit, minsan kasi mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, isa yan sa mga dahilan, no, kapag tayo lalong-lalo na sa sambahayan, sa pamilya natin, isa sa i-advise namin sa inyo lahat, sa atin, kapag tayo ng mga lalaki, kapag galit tayo, no, kapag galit tayo sa ating asawa, no, sa ating asawa, galit na galit tayo, tingnan nyo na lang yung mga anak ninyo, no, tingnan nyo yung mga anak ninyo, tingnan ninyo sila. Imagine, yung pagpanganak pa lang ng ating asawa, napakahirap yan, no? Napakahirap. Naghirap yung asawa natin para magbigyan lang tayo nila ng magandang anak, matalino na anak, masunuri na anak, di ba? So kung titingnan natin, kapag nagagalit tayo sa asawa natin, tingnan na lang ninyo yung mga bata. Kapag magalit tayo, ano yung hantungan ng galit, di ba? Kapag nagagalit tayo sa asawa natin, titignan natin kung ano na yung kumbaga, ano yung mga pangyayari na hindi maganda. Subhanallah. So, kung titignan natin, iwasan ang galit sa abot nating makaya. Sabar, no? Sabar tayo. Kasi ang lahat naman ng itinakda ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay kadar ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin, no? Kapag dumating sa punto na yan, nagagalit tayo, ang bawat isa, sabihin na natin, ay, oo, kadar ito lahat, no? Kadar ito lahat. Lagi nating gagamitin, kadar ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya lagi tayo magdua, maghingi sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na sana yung kadar ay mabago at mapalitan ng mabuting pagsasama sa pamilya. No, kapag darating sa time na medyo magagalit ka, iiwas na lang kasi ito kadar ito di ba? Kaya ang gagawin na lang, ipasok natin yung sabar. Ya ayyuhalladhina amanu biru wasabiru, di ba? Kayong mga mananampalataya, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa translation ng kahulugan, na taasan pa ninyo ang inyong sabar, ang inyong pasensya, di ba? So kung titignan natin, isa sa mga dapat nating gawin kapag tayo ay nagagalit, isa din pala ito sa yung maggunita tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, no, bro, studs, no? Mag-ano tayo, mag-istighfar, no? O kumbaga isipin natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iisipin natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na mayroong darating na araw ng paghuhukom, na kapag yung galit natin, kapag ilabas yung galit natin, tandaan natin na hindi ito maitatago sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Talagang mayroong day of judgment. Haharap tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil kapag ang galit natin, kapag ilabas natin yung galit
ngayon, baka hindi ito maganda ang hahantong. Baka may mamatay, baka may masaktan, baka may mabaril, baka may maitak. So kung titignan natin, subhanallah, may day of judgment. At saka kapag ang kapatid mo ay kumbaga nabaril mo dahil sa galit mo, tandaan mo, mayroong adlaw, mayroong araw sa paghuhukom na haharap ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag tayo ay galit, dapat nating isipin ang Allah subhanahu wa ta'ala at isipin natin na isang araw haharap tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, haharap tayo sa Kanya at tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano yung mga ginagawa natin. 'Di ba? Kaya kapag nagagalit tayo, isa yan na mag-isip tayo na mayroong day of judgment, no, inshallah. Kung titingnan natin pagsasagawa ng paghingi ng kalinga sa Allah subhanahu wa ta'ala mula kay Satanas, na isinusumpa si Satanas. Kapag tayo ay galit, isa din na iisipin natin na lagi tayo mag-a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. O Allah, ako ay magpapakup sa iyo laban sa isinusumpang si Satanas. So laging mag-istighfar at lagi tayong magpakup sa Allah subhanahu wa ta'ala kapag tayo'y galit. Kapag tayo'y galit, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, total sinabi din naman ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung tunay na matapang, yung tunay na mangbubuo, di ba, yung napipigilan ng kanyang galit. Kapag nagagalit tayo, kapag ilabas yung galit natin, hindi naman yan solusyon. Hindi yan solusyon na magiging okay ang lahat. Magalit ka sa mga tauhan mo, sa asawa mo, sa lahat dahil galit ka. Sa totoo lang, talo ka, no, natatalot pala tayo. Kapag galit tayo, siyempre, pinag-uutos sa Islam na kung saan ka nakaupo, tumayo ka. Kung hindi mawala sa tayo mo, magudo ka. Kung hindi pa kaya, pwede ka maligo, di ba? Pero kung hindi mo talaga kaya na mapigilan yan, umiwas ka. Kasi hindi naman kawalan ng pag-iwas eh. Hindi naman kawalan yung pag-iwas natin sa gulo. Hindi rin naman kawalan ng anong tawag dito, kapag ilabas natin ng galit, hindi naman yan kawalan eh. Hindi naman yan ibig sabihin na ano ka, kumbaga ano ka, yung hindi ka matapang, 'di ba? Hindi yan kawalan. Maliban lang kapag ikaw ay sasaktan. Kung kaya pa rin umiwas, pero wag talagang manakit dahil hindi yan maganda. Dahil bakit? Nawawala ang reward mo kapag ikaw ay nanakit na ng tao. Subhanallah. Kung titignan natin, may oras pa ba? Direct? 7:20. So mayroon pa tayong 6 minutes, no? So before natin ipagpatuloy, so mashallah, sabi ni Nordani, sabi niya, mashallah, kapag magbalik kayo dito sa Carmen, so kanina pala to, no? So isama mo siya. So bro Zaid, sama pala tayo, inshallah. Bro Nordani, inshallah, isama namin si Zaid Madulin, inshallah. Kung hindi pa ito makaalis ng Saudi, kasi inshallah kaawan siya ng Allah na mag-aral pa siya doon, inshallah, para pagdating niya dito mayroon ng tagapagturo sa pananampalatayang Islam. So bro Zaid, baka 6 minutes na lang, so baka mayroon kang maidagdag, inshallah. Idagdag ko lang, no, sa Dams, may isang hadith na ito ay naulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Patungkol sa isang binata, kala ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, awsini, sabi niya, ito ang lalaking ito ay lumapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awsini, sabi niya, payuhan mo ako. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tagdab, huwag kang magalit, no? Huwag kang magalit, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faraddada miraran, kala la tagdab. So sabi niya, huwag kang magalit, at paulit-ulit ang lalaki, faraddada miraran, paulit-ulit ang lalaki sa kanyang pakiusap. Ngunit ang tugon ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sabi niya, huwag kang magalit. So ngayon, ano ba ang mapupulot natin na aral dito? Kung titingnan natin, ito yung pagpupursige ng, kung balikan natin ang kapalan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito yung pagpursige ng mga sahaba o kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa anumang kabutihan, no? Pagpupursige ng mga sahaba sa anumang kabutihan, at ito'y
ay ating matutunghayan sa hadith na kung saan ang lalaki ay humingi ng payo mula sa mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, mari tayong humingi ng payo at aral mula sa mga eskala ng Islam. Narapat din na pagtuunan ng pansin ang nababagay na payo na ibibigay sa taong humingi ng payo. Kagaya ng ating natunghayan sa hadith na kung saan ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kaniyang ipinayo sa lalaki na palagi ang magalit. Dahil yun ang nababagay na payo para sa kalagayan niya. At ang pagbabawal na magalit dahil ito ang sanhi ng maraming kasamaan, hidwaan at alitan sa magkakapatiran. At alam natin na ang galit din ay kumukuha siya o kinakain niya ang mga mabuti nating gawa. So, panglima, hindi nabibilang sa ipinagbawal ng nagalit ang magalit para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay ang magalit kapag nakakita ng pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala o yung mga kasalanan. Bilang pagsalungat sa masamang gawa na yun. Ngunit dapat na yun bang dapat sa magandang paraan. At ang pag-iwas mula sa bagay na naging sanhi ng galit, minamura mo ang isang tao sa harapan ng karamihan, pakikipag-alitan sa kanya at pakikisama sa mga masamang tao. At ang hadith na yun ay naghihimok na isagawa ang bagay na ikakawala ng galit sa pamamagitan ng pagpakupkup natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mula kay Satanas, yung shaitan, o magsasabi tayong a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pagsasagawa ng wudu o ablution, o di kaya'y pag-upo, paghiga, at iba pang kaparanan na nabanggit sa hadith na yun at kagaya na nabanggit ng ni Ustaz kanina, Ustaz Zamzam, inshallah. At ang hadith ay naghihimok din na kailangang patatagin ang sarili kapag nagagalit. At ito'y may malaking gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala na nabanggit mula pa sa ibang mga hadith. At ang hadith ay na yun ay nagpapakita ng kagandahan at kabutihan ng pag-uugali at pagtuturo ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya isa sa kagandahan ng Islam ay ang pagbabawal ang masasamang kaasalan at pag-uugali. At assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah, mga brothers and sisters, wala na tayong oras. So inshallah, tulad ng nabanggit natin kanina, so ang galit ay normal na lumalabas sa tao. So ang galit ay dalawang uri, galit na nagmumula sa ating sarili o sa pakanan lang natin, at saka galit sa kumbaga pagprotect sa ating relihiyong Islam. So alhamdulillah, so maraming salamat sa mga nakinig at nanood. So inshallah sa ganitong oras at araw ay subaybayan nyo kami sa programang ito. Sambahin ang tagapaglikha, wag ang nilikha. So kung may nasabi man kami na hindi nyo nagustuhan, kami ay humihingi ng pasensya sa inyo, at kapag mayroon man kaming nabitiwan na salita na inyo nagustuhan, ay ito ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. So muli sa mga kapatid namin na hindi pa mga Muslim, magandang gabi, at sa mga kapatid ko na mga Muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا